Kung ang 90s tinatawag nilang golden era, ang 2010 ang modern era or super team era, ang 2020 naman tinatawag nilang parity or international era, ang 2000 naman ang tinag nilang superstar at dynasty era. Sa mahigit 450 players ngayon sa NBA, meron pang natitirang nasa 23 players ang galing sa 2000 era at ito yung mga notable player na natitira pa so far. Kaya tinawag na superstar era yung 2000 dahil nga marami naman talagang global icon nung mga time na yon. So based naman to sa debate ni Barkley at ni Kenny Smith kung anong pinagkaiba ng star player kumpara sa superstar. Ang isang all-star, hindi porket nakasama siya sa all-star selection matatag na siyang star player. Ang isang star player di umano kaya magdala ng isang team papasok ng championship or tinatawag nilang franchise-changing player. Ang superstar naman di umano, franchise-changing player na may global impact, multiple accolades, multiple championship, marketable at pace ng liga. May charisma, kayang bumenta ng tickets, merchandise at iba pa. In short, galing siya sa T ni Jordan. Hindi ko maituloy, baka maban. Si LeBron ang tanging player na natitira sa 2003 draft class. Yung mga kasabayan niya na ilagay na sa Hall of Fame. Nauna pa siya maglaro sa NBA kesa na imbento yung Facebook, YouTube, iPhone, pati yata yung Tesla. Hindi na siya first ballot Hall of Fame, automatic Hall of Famer na siya kapag nag-retire. Meron siyang at least 40,000 points, 11,000 rebounds, 11,000 assists. Siya din ang all-time leader sa points, turnover, minutes, at field goal attempts. Kasama rin doon ang field goal miss or naisablay. Sa 2005 naman, ang natitira na lang si Chris Paul, ang tinag nilang last true point guard. Pero ang isa din sa pinaka-unluckiest player sa history mula habang naglalaro siya sa New Orleans na kinailangan nilang lumipat ng arena, hindi natuloy na trade sa Lakers na napunta pa sa Clippers, na noon inabutan ng issue regarding kay Donald Sterling na bumalik din siya ng Clippers para sana sa huling season niya sa liga bago mag-retire. Tinamaan naman siya ng issue patungkol kay Kawhi. Kasama pa doon yung iba-ibang kamalasang inabot ni Chris Paul at siya din yung tanging player na merong karibal na referee. Wala yatang tatapat doon. Member din siya ng Banana Boat Team na siya lang yung tanging umiwas na hindi maging ka-teammate si LeBron kahit pa may ilang pagkakataon si Chris Paul na maging ka-teammate si LeBron para makakuha siya ng championship pero hindi niya ginawa. Sa 2006 sa technicality, si Kyle Lowry na lang ang natitira dahil si PJ Tucker kahit hindi pa naman siya retire ay wala pa naman siyang team sa ngayon. So si Kyle Lowry ang isa sa mga player na nasagip yung career after mapunta sa tamang team. Sa first 7 season ni Lowry sa NBA, hindi malinaw yung patutunguhan ng karir niya. Meron siyang ups and down, mostly down yun. Mula Memphis, napunta ng Houston hanggang mapunta siya sa Toronto Raptors na doon nabuhay ang karir niya bilang isa sa all-time guard. At isa din sa mga retiree si Kyle Lowry. Sa 2007 class naman, 4 pa yung natitira, si Jeff Green sa Rockets, Mike Conley sa Minnesota, si Al Horford, hindi pa naman siya retire pero di umano sa mga report, papasok siya sa Golden State, di umano. At ang isa pang natitira yung number 2 overall sa taon na to at isa sa biggest sigurong paghihinayang ng Portland na hindi nila kinuha si Kevin Durant. Isa siya sa 8 player na merong at least 30,000 points. Na bago matapos ang karir ni Kevin Durant sa next 3 years, pwede niyang malagpasan sa all-time points si Kobe at si Michael Jordan. 3,072 points lang ang kailangan niyang makuha. Kung 3 taon na lang ang natitira kay KD, hindi nga lang niya maabutan nun si Karl Malone. Si Kevin Durant din yung isa sa mga natitirang superstar ng liga kasama si LeBron. Sa 2008 draft class naman, merong listed na 5 player doon. Si Westbrook, wala pang team. Pasok pa rin naman si mahal Kevin Love dahil hindi pa naman siya nabibitawan ng Utah Jazz. Si Eric Gordon naman, na sumikat dati nang tinalo niya ng malala yung anak ni Jordan nasa Philadelphia. Si Brook Lopez at Nick Batum nasa Clippers. Si DeAndre Jordan, wala pang team at possible mag-retire na siya. Based yun sa mga rumors. Sa natitira sa 2008 draft class, si Westbrook yung matatag na dapat magkaroon ng farewell tour or magkaroon ng magandang exit sa NBA.
Isa rin siguro sa pinakamalas na player si Westbrook pero mas malala yung kay Chris Paul. Si Westbrook din ang isa sa 4 na active guard na nakaabot or nakalagpas ng 25,000 points. Pan-20 siya sa ranking at pang number 8 naman siya sa ranking sa all-time assist leader. Siya ang may hawak ng record ng may pinakamaraming triple-double na nasa 203 na hindi malabong maabutan yon sa next 3 or 4 years ni Nikola Jokic na kailangan na lang ng 39 triple-double at nasa 18 lang ang kailangan ni Jokic naman para malagpasan si Oscar Robertson at pumangalawa kay Westbrook. So hindi ko lang sure para sa mga fans kung superstar ba or star player si Westbrook. Hindi kasi niya napachampion ng OKC or ibang team na napuntahan niya pero isa siya sa mga global icon dahil sa triple-double season niya. Based naman sa StatMuse, meron pang natitirang nasa 9 player sa 2009 class. Yung notable doon si Patty Mills, James Johnson, Tash Gibson, wala pang team sa ngayon. Si Holiday nasa Blazers, si DeMar nasa Sacramento, si James Harden nasa Clippers naman, at si Steph nasa Golden State pa rin. Si DeMar DeRozan ang isa sa mga breed ng player na halos nawawala na sa NBA. Pure mid-range shooter. Isa din siya sa mga player na merong mahigit 25,000 points. Mula din sa pagiging athletic shooting guard dati ni DeMar na develop niya ang pagiging mid-range shooter na parang Kevin Garnett lang din eh. Isang hakbang na lang paatras 3-point area na. Si James Harden naman mula sa pagiging 6-man, isa din sa mga MVP ng NBA nung naglaro siya sa Houston at kasaabayan ni Steph na nag-revolutionize ng NBA pagdating sa scoring. Si Harden ang pangalawa din kay LeBron na merong most points since 2010. Sa 2000 era din na mga napiling player or napili sa draft, ang natitira na lang player na tanging hindi pa lumilipat ng team si Steph na nagkaroon din ng championship na not 1, not 2, 3, or 4. Parang siya ang gumawa ng sinabi ni LeBron dati sa Miami. Isa din siya sa 3 player na merong billion-dollar sponsorship sa kanilang mga brand at isa din sa mga player na posibleng umabot ng billion-dollar status. Kung si LeBron nagsimula noong 2000 era na merong unbreakable record ngayon na 40,000 points na pwedeng tumaas pa, si Steph naman halos nasa dulo ng era or siya na yung nasa dulo ng era ng 2000 na meron ding unbreakable record na 4,000 3-point shot. Sila din yung naghahabulan kung sino ang unang makakalimang championship. Si Steph at sa Golden State ang may pinakamaraming panalo sa regular season. Si LeBron at sa Cavaliers ang unang team na nakabalik sa 3-1 deficit sa NBA Finals at tinalo niya noon si Steph. 3 superstar ng NBA ang hindi pa napapalitan, si LeBron, Kevin Durant at Steph. Wala pa kasi nakikitang papalit sa kanilang 3 kahit meron na namang mga bagong player ngayon. Nadadala nila yung kanilang mga team kaso hindi nila madala yung NBA mismo tulad ng ginawa ni LeBron, KD at Steph. Sa 3 superstar, tanging si Steph yung malapit sa ginawa ni Michael Jordan outside ng basketball. Napataas ni Steph ang Under Armour at naging billion-dollar ang status. Kasabay kasi nun, mula sa pagiging 300 million ng Golden State sa value, naging 7 billion mahigit. Kasabay din yun ng pag-angat ni Steph.